magandang umaga sa inyo lahat, mga kalingap, mga ka-netizen dyan. Sa lahat po ng mga kababayan nating OFW dito sa Hong Kong. Nandito po tayo ngayon sa Chater Road Central at makikita natin at iba't ibang mukha ng mga kababayan nating OFW. Tuwing Sunday, pag holiday nila, nandito sila nakatambay. Ayan, makikita natin sa likod. At inanyayahan ko po kayo na samahan nyo ako sa ating vlog ngayon, kung saan tuklasin natin ang mga bagay-bagay na ginagawa ng mga kababayan natin para ma-enjoy nila ang isang araw na holiday nila sa loob ng isang linggo. Ito, Sunday today dito sa Hong Kong. So, ito ang famous na lugar o location dito sa Hong Kong. Ito ang Chater Road, kung saan makikita natin napakarami natin mga kababayan dito sa may bandang likod na nag-uumpukan, naglalatag ng karton at naglalagay ng trapa, naglalagay ng tent at pinapayagan naman ng Hong Kong government dito yan. So samahan nyo po ako, tingnan natin at iba't ibang mukha ng mga kababayan natin. So, galing tayo sa loob ng subway kung saan yung lugar na tinatambayan natin ng mga kabayan natin OFW dito sa Hong Kong. Isa lang sa nakakalungkot na mga bagay-bagay na nangyari dyan sa Pilipinas, napakaraming mga kababayan nating OFW na nagkakandahirap, magkuskus ang kubeta, magtrabaho dito sa ibang bansa, mangamuhan. Pero yung iba dyan, ito po bato-bato sa langit, napakaraming mga corrupt official dyan sa Pilipinas. Instead na pagbutihan o ayusin yung progreso o wag kurakutin yung pera ng taong bayan para sana hindi habang buhay lahat ng mga kababayan natin dito sa Hong Kong o sa iba't panig ng mundo ay parati na lang silang nasa abroad. Kaya sabi nga ng mga iba nating kababayan sa base ng mga nakausap natin, mas gusto pa nila o mas masaya pa sila nagtatrabaho sa ibang bansa kaysa iniisip nila yung napakaraming problema yan sa Pilipinas na yung mga pinaghihirapan ng mga kababayan natin. Kasi ang OFW, kami mga OFW ay number 1 po na malaking naitutulong sa progreso o sa pagunlad ng ating bayan. Yung mga remittance na pinapadala namin, hindi naman namin po sinusumbat yun. Kaya lang masakit lang isipin na kami nga po mga OFW ay nagkakandara pa or nagpapakabagod at dugot pawis ang puhunan namin dito sa abroad para lang makaipon o kumita ng pera para sa aming pamilya at may remit dyan sa Pilipinas. At malaking tulong yun, yung remittance. Pero ilang sa mga corrupt official dyan sa Pilipinas ay napakadali ng kumita, binibigyan nila ng karangyaan ng buhay nila na pansarili lamang at instead na lingkod sila sa bayan, bago sila tumakbo ang dami nilang pangako na maglilingkod sa bayan, pero sa dami ng mga kanilang pinapangako tuwing bago magtatakbo sa eleksyon o mga pangako nila, mga political propaganda na keso ganito, tutulong sa mahihirap, ganyan na ayusin. Sana dumating ang panahon na hindi na lahat ng mga kababayan natin ay lumabas ang bansa para magtrabaho bilang isang OFW at magpakahirap. Pero hindi ganoon, puro pansarili lang at sarili lang sa pangsariling kapakanan lang nila ang kanilang iniisip. Nagpapakasarap sa buhay ang mga pamilya nila, puro travel doon, travel dito, nilulustay ang pera na hindi sa kanila at pera ng taong bayan. Sa bato-bato sa langit po, bihira na lang siguro po ang politikong matino ngayon. Kahit ako personally, talagang grabe na inis ako, grabe. Napakaraming mga nagugutom, maraming hindi nakakakain ng 3 beses ang araw, pero sa isang politiko lang na ang hangad niya sa pagtakbo ay pansarili lang, kung hindi mangurakot sa kaban ng bayan, napakadali lang, easy. Meron nga dyan sa balita na napapanood natin na talagang kailangan gumastos ng mahigit milyon o parang ganun sa isang araw para maubos yung nakurakot.
ayon po sa mga sa analytic o sa mga sa analyst, sa dami ng nawalang pera, lalong-lalo na po diyan sa flood control na yan. So balik po tayo mga kababayan, at iwas stress, at huwag na nating isipin yan, at lahat naman ng ginagawa nila mga kabulukan, lahat naman ng ginagawa nila mga katarantaduhan sa ating lipunan dyan sa Pilipinas, mga pagnanakaw nila, ay may balik din sa kanila yan. Sana wag nilang punuin ang taong bayan, wag nilang punuin ang sambayan ng Pilipino, at ayusin nila. At sa mga politiko na nandyan na talagang nagpupursige silang makasuhan or mahanap kung sino talaga may mga kasalanan. Sana maging seryoso po kayo, sincero. At yung ibang mga politiko dyan na nakikisakay lang po dyan sa issue, at kung tawagin po ay puppet, parang puppet lang sila. Maraming mga politiko dyan na puppet lang po, sunod-sunuran. Sana isipin nyo po nung tumakbo kayo bilang isang opisyal ng gobyerno para maglingkod sa bayan, hindi maglingkod sa isang tao o kanino man. Ayun po, at ipapasyal ko pa po kayo sa ibang lugar dito kung saan nagpapahinga o nagtatambay ang mga kababayan natin tuwing Sunday dito sa Hong Kong. Ano po? Ayan po ang worldwide. Makikita natin napakaraming mga kababayan natin mga namamasyal at go back. Ayan, mga nagbabak po yan. Ayan mga netizen, nandito po tayo ngayon sa worldwide. Makikita natin napakaraming kababayan natin. Ayan, Worldwide House. Sobrang daming tao, para ka rin nasa Pilipinas. Naman, boss. Pila. Dami kumakain sa Jollibee. Ayan mga kababayan, ang daming tao sa worldwide. Ayan may artista pa. Ayan, blondie ang buhok. Ayan, maraming mga kababayan natin dito, Para ka lang nasa Pilipinas. Ayan, nagtatago ang mukha. Yaman, daming alahas, Ayan, pinaghirapan yan. Pero yung mga magnanakaw sa gobyerno natin, nagkakaganyan. Pero ninanakaw lang nila yung pera. Hindi na pinaghihirapan. Patas ng pawis ko po yan. Dugo at pawis daw. Dugo at pawis. Ito si artista yan dati. Artista yan dati. Joke lang po, Ayan, para ka lang nasa Pilipinas dito. Ayan ang Worldwide House. Dami nagpapaganda, Gaganda talaga ng mga Pilipina. Para maayos. Ayan mga kababayan natin, papaganda. Ayun, at tayo po papunta na ng church. At kagagaling lang natin ng Worldwide. At nakita naman natin ang sari-saring mukha ng mga kababayan nating OFW. Sabihin na sari-sari po at napakarami talaga natin mga kababayan na nagtatrabaho dito at nagpapakahirap, dugot pawis, puhunan para kumita ng dollar. At yun pong muli, yung iba dyan na nasa gobyerno, nakapwesto sa gobyerno, napakadali lang sa kanila kumita ng pera. Yung mga bukwaya na makakapal lang mukha, tumigil na po kayo, maawa kayo sa mga kababayan natin mga OFW at sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas na hindi nakakain ng 3 beses. Sana po tumigil na kayo. Sabi nga ni Bayani at Bayani, pitos pa lang kami nagnanakaw na kayo hanggang sa ngayon. Maawa naman kayo sa taong bayan. Ayan po mga kababayan, at maraming salamat sa lahat, at sana makita nyo po ang mukha ng mga bagong bayani na OFW dito sa Hong Kong at sa iba't ibang panig.
napakahirap po. No? Every Sunday, sila po ay nag-holiday. Kami po, holiday namin every Sunday, once a week. And then, dito po sa Central, dito po yung tambayan ng mga kababayan nating OFW. At makikita natin na gumagawa lang ng mga naglalagay ng trapal, naglalatag ng karton para makapagpahinga sa buong araw sa isang linggong trabaho. At sana naman sa mga mahal sa buhay ng mga kababayan nating OFW dyan sa Pilipinas, sana po yung pera na pinapadala sa inyo ay ilagay po natin sa tama. At lagi nating ipagdasal ang mga mahal natin sa buhay sa abroad, nabigyan ng lakas, hindi magkasakit. Dahil dito po sa abroad, kami lang po ang nag-aalaga sa sarili natin. Kami lang po at wala nang iba. Maraming salamat po at God bless you all. At please subscribe sa aking munting channel at pa-click na rin po ng notification bell. Ayun po, ito po ang inyong lingkod, Marinduque inyong gala, isang OFW din. So, mabuhay po tayong lahat at sana po magkaisa na po tayo at huwag po tayong watak-watak. Huwag po tayong watak-watak. Ibig sabihin, marami pong mga politiko na pinaglalaruan lang po ang damdamin natin at pinaglalaruan lang po ang ating sambayan ng Pilipino at kinukurakot din ang kapanbayan. God bless you all at hanggang sa muli po. Bye bye po.